Idinitalya ni dating Congressman Zaldico sa panibagong video ang sinasabing 56 billion pesos na kickback na nai-deliver niya umano para kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Tanggap ninyo. Naglabas sa social media ngayong Lunes si dating House Appropriations Committee Chairperson Zaldico ng listahan ng umano'y payouts sa isang alias R mula September 1, 2022 hanggang August 5, 2025 na may kabuuang halaga na 55.4 billion pesos. Base sa listahan, may dalawa ring delivery umano noong December 2024 kay PBBM courtesy of Yusek Cadiz na may kabuuang halaga naman na 1 bilyong piso. Kasama sa post ang mga larawan ng maletang may label na cash out at mga petsa mula 2024 at 2025 na naunang ipinakita sa mga nakaraang video ni Ko. Kwento ni Ko pag upo niya bilang chairman ng House Committee on Appropriations noong 2022, may utos umano agad sa kanya si dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ilang araw matapos matanggap ang utos, nakatanggap umano si Ko ng tawag mula kay nooy DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Pero noong Nobyembre 2024, nakipag-meeting umano si Yusek Jojo Cadiz, kina Ko at Romualdez. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Sabi ni Ko, personal niyang idineliver sa napagkasundo ang address sa South Forbes Park ang 200 million pesos at 800 million pesos noong Disyembre. Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo. Inakusahan din ng dating kongresista ang administrasyon ng pagpaplano para mapatahimik umano siya. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinikap ng ABS-CBN News na kunin ang pahayag ni Romualdez pero wala pa itong tugon. Nauna nang iginiit ng dating speaker na malinis ang kanyang konsensya. Samantala may iginiit ang tagapagsalita ni Romualdez sa referral ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman. The ICI explicitly states that the referral code is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Naghayag naman ng suporta si House Speaker Bogie D sa panawagan ng Pangulo kina Ko at iba pang may arrest warrant kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control na sumuko na. Vivian Gulia, ABS-CBN News.